Pagkatapos nga mag-usap at magkapatawaran nila Yumi at Celine ay hinanap ni Yumi si Franco. Sa hagdan ng main door niya ito nakita at pati niyang umiiyak ito dahil nakadukdok ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong umiiyak. Nakaramdam siya ng konsensya kaya agad niya itong nilapitan at yumakap sa likuran nito. Agad namang humarap si Franco sa kanya na luhaan ang mga mata nito. Nagtagpo nga ang kanilang mga mata nang tignan siya ni Yumi. Sorry, agad na sambit nito. Hindi ka na aalis? Umiling-iling naman si Yumi at pinilit ngumiti. Kinuha naman ni Franco ang kamay niya tsaka sila nagtabing dalawa. Akala ko, iiwan mo na ako. Tsaka tumulong muli ang mga luha nito. Akala ko mawawala na sa buhay ko yung babaeng mahal na mahal ko. Tsaka niya hinalikan ang kamay ni Yumi na hawak-hawak niya. Sorry talaga. Sorry. Nablang ko yung utak ko kanina. Kaya kung ano-ano yung mga nasabi ko sa'yo. Huwag mong paniwalaan yung mga sinabi ko kanina, ha? Nagsiselos lang ako nun, kaya ko yun nasabi. Hindi din totoong maling lalaki yung pinaglaban ko. Kasi ako may tamang nangyari sa buhay ko. Yung pagdating mo yun. Mahal na mahal kita, Franco. Sa pagkakataong ito, ay siyang humalik sa mga labi ni Franco. Hinawakan ni Franco ang mukha ni Yumi at gumanti ito ng halik. Wala silang pakialam kung may makakita sa kanila. Tara sa kwarto. Bulong ni Franco na maghiwalay ang mga labi nila. Napahampas naman si Yumi sa balikat nito at natawa. Bakit sa kwarto? Baka may makakita sa atin dito. Natatawan tugon nito. Ano naman binabalak mo, ha? Alam na this. Nakangising tugon nito. Ang hilig mo din no? Upakan kita dyan Pinagbigyan na kita kagabi, uulit ka na naman? Alam kong hindi ka nag-enjoy kagabi kasi nasasaktan ka. Pero ngayon, sigurado ako na mag-i-enjoy ka na. Kaya halika na, dali. Che, hapon pa lang, duty ka na. Tigilan mo ko, Mr. De La Vega, ha? Okay yun, para makarami. Sige na. At makarami pa nga? Nakala mo naman talaga tatagal. Matatag ba yan? Natatawan tanong ni Yumi. Aba, oo, matatag na matatag ang pundasyon nito. Kagabi lang nang hina ka Na-challenge lang ako. Buisit ka talaga, bahala ka nga dyan. Pero binuhat siya ni Franco, kaya wala na siya nagawa at dinala siya sa kwarto at pinahiga sa kama. Agad nga naghubad si Franco at nagtanggal na rin ng pantalon. At tanging boxer shorts na lang ang naiwan na suot nito. Nakatingin naman sa kanya si Yumi tsaka siya tumabi dito at siniil ng halik. Ilang minuto din nilang pinagsaluhan ang mga labi ng isa't isa bago lumikot ang mga kamay ni Franco. Hinubaran na nga niya si Yumi, tsaka ito pumaibabaw at muling hinalikan ang mga labi ni Yumi. Hanggang sa pareho na silang walang saplot. At nabalot na mahihinang ungol ang kwartong yun ni Franco. Masakit pa rin, love. Mamaya yan, wala na yan. Bulong ni Franco sa kanya tsaka niya hinalikan ang tiyan ni Yumi. Pababa sa puso ng dalaga na ikinaliyad nito. Tsaka ito bumalik sa mga labi ni Yumi. Hanggang sa tuluyang may maganap na naman sa kanilang dalawa. Francis? Napatawag ka? Agad na tanong ni Natalie nang sagutin niya ang tawag ni Francis. Nandito ako sa gitnang school niyo. Ani ni Francis sa kabilang linya. Ha? Andyan ka? Totoo ba? Sinusundo mo ko? Yeah. Tapos may dadaanan tayo mamaya bago kita ihatid sa inyo. Hala, may klase pa ako. Baka mainip ka. It's okay. Kaya ko maghintay. Malapit ako sa waiting shed. Sige. Pagkatapos nga ng klase ni Natalie, ay agad ito lumabas para puntahan na si Francis. Agad naman niyang nakita ang sasakyan nito. Kaya napangiti siya lalo nang ibaba ni Francis ang bintana ng sasakyan. Isang gwapong binata ang lula ng sasakyan na yon. Lumabas nga si Francis para salubungin si Natalie at kinuha ang shoulder bag nito at ang mga bitbit na libro. Salamat. Walang anuman. Nainip ka ba? Hindi naman. Nanood ako ng Netflix habang hinihintay ka. Buti naman. At nang makalapit nga sila sa kotse, ay pinagbuksan ni Francis si Natalie ng pinto. Tsaka ito umikot para sumakay sa driver's seat. Let's go? Sure, saan nga pala tayo pupunta? Kahit saan mo gusto. Talaga? Oo naman, kahit saan. Sa park na lang, masarap din naman maglibot dun Sige ba? Tsaka nga inabante ni Francis ang sasakyan.
Marami nga silang pinagkukwentuhan. Pareho silang madaldal. Hanggang sa matanong ni Francis kung kailan siya pwedeng manligaw sa bahay nila. Hindi ko pa kasi nasasabi kay nanay na nanliligaw ka sa akin eh. Hindi pa ba? Gusto mo tayo na lang magsabi sa kanila? Wag na, ako na lang magtitsyempo. Pasensya na ha. It's okay. Alam ko namang first time mo na magpakilala ng manliligaw, kaya naintindihan ko. Ang importante, pumayag ka na ligawan na kita. Pero sana makilala agad ako nila nanay at tatay mo. Pati din kay Ate Yumi mo. Hindi ko pa nasasabi kasi ayaw mo pa. Pasensya na talaga. Pero kay ate mamaya, ipagtatapat ko sa kanya. Talaga? Thank you. Nandito na nga sila sa park at naglalakad-lakad para makahanap ng bakanting mauupuan. Nakakita nga sila kaya agad na silang naupo doon. Tumikit nga si Francis kay Natalie na makaupo sila. Naikinailang ng dalaga. Pero hinayaan na lamang niya yon. Ano palang gusto mong kainin? Tanong ni Francis. Wala, nakakahiya kasi. Bakit ka naman mahihiya? Ikaw talaga. Gusto mo ba ng fries? Tsaka milk tea? Or burger na lang with milk tea? Ikaw bahala, kahit ano. Okay, wait lang ha. Tumayo nga si Francis para bumili ng mangmimerienda nila. Agad din naman itong bumalik dala ang mga binili nitong milk tea at burger. Nag-uusap nga sila habang kumakain. Magaan ang loob ni Natalie kay Francis dahil napaka-gentleman nito at napakabait. Nakailang girlfriend ka na pala? Girlfriend? Wala pa kasi akong sineseryosong naging girlfriend eh. Sorry ha, ikaw pa lang kasi ang siseryosohin ko kung sakaling maging girlfriend kita. Lahat kasi ng babaeng dumaan sa buhay ko, for fun lang. Sana huwag ka ma-offend. Hindi okay nga yun, honest ka. Ikaw pa lang din ang niligawan ko. Yung 4 kasi na babaeng nakilala ko, hindi ko yun niligawan eh. Basta kinonsidera na lang namin na magjowa na kami. Seryoso? Oo. Si Kuya Franco, di ba singer siya? Eh di ikaw, magaling ka rin kumanta. Hindi medyo lang. Asus, medyo daw. Parinig naman ako. Hala, ang daming tao. Nakakahiya. Madaming makakarinig, baka pagtawanan lang nila ako. Hindi yan, baka nga palakpakan ka pa nila eh. Sige na, please. Sandali, wala akong maisip na kakantahin eh. Kahit ano, please. Umayos nga ito ng upo at tinanaw pa ang mga taong nasa paligid nila. Promise mo, huwag kang tatawa ha? Promise, hindi. Alam mo, ang ganda mo pala. Pag tumawa ang iyong mata, hinahabol ko ang bawat mong tingin. Ngunit ito'y di mo napapansin. Wala akong may pagmamayabag. Forma ko'y pasimple-simple lang. Sino ba ako? Walang dating sa'yo. Di tayo bagay, sobrang mong ganda. Talaga. Ang galing mo. Nangiti naman si Francis. Tama na, nahihiya na ako. Bakit ka mahihiya? Ang ganda ng boses mo. Sana pala binidyohan ko. Sayang, isa pa please. Tama na, hindi talaga ako kumakanta eh. Bakit naman hindi? Ang ganda ng boses mo. Mahihiyain kasi ako. Feeling ko kasi, di naman ganun kaganda yung boses ko eh. Hala, ang ganda, promise. Isa pa. Sige, pero kapag girlfriend na kita. Hala, ang daya mo naman. Basta pag girlfriend na kita, lagi kitang kakantahan, promise. Sabay hawak nito sa kamay ni Natalie at ipinatong sa kandungan niya. Alam mo kanina, nung pinakikinggan kitang kumakanta, natulala ako. Talaga ba? Tsaka ito kinilig. Oo eh. Mahal na kita, Nats. Saad nito, naikinalaki ng mga mata ni Natalie. Nakatingin naman si Francis sa mga labi niya. Kaya napaiwas siya ng tingin. Tignan mo, may mga sumasayaw doon. Tara, nood tayo. Pag-aaya ni Natalie para maiba ang usapan. Tara. Tugon nito at magkahawak kamay nga silang tinungo ang kinaroroonan ng mga nag-iensayo ng sayaw. Sa kanto nga lang, inihatid ni Francis si Natalie. Baka may makakita sa kanila at magsumbong. Salamat sa oras mo ha. Nag-enjoy ako. Promise. Ani ni Francis bago bumaba ng kotse si Natalie. Thank you din. Nag-enjoy din ako. Ingat sa pag-uwi.
Sige, yung promise mo kanina, ha? Ha? Ano yon? Nagtatakang tanong ni Natalie. Sasabihin mo na kay Yumi yung about sa atin? Ah, oo sige, tatawagan ko siya mamaya. Salamat. Tumango na nga lang si Natalie at tuluyan na itong bumaba ng sasakyan ni Francis. Nilingon pa niya ito at kinawayan. Nasaan ang mga tao? Bakit tahimik yata? Tanong ni Francis kay Nida pagkapasok niya sa loob. Naku sir, kung nandito ka lang kanina mawiwindang ka rin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari dito? Nag-away sila Yumi at Ma'am Celine. Ano? Bakit? Sabi ko na eh, gulo lang dala ng babaeng yan dito. Eto pa sir. Oh, ano pa? Tumingin muna sa paligid si Nida bago muling nagsalita. Magkapatid pala silang dalawa? Nakakaloka sir. Kaya pala magkahawig sila, pamangkin pala niya si Diana. Ang daming revelasyon. Yun lang? Bakit hindi ka nagulat sir? Alam mo na ba? Oo, matagal na. Ikaw lang yata ang marites na makasagap ng latest. Si sir naman, marites talaga? Grabe, hindi ko talaga yun alam. Hindi naman sinabi sa akin ni Yumi, akala ko pa naman, besi kami. Hindi lahat ng sikreto kailangan mong ipagsabi sa iba. Okay, tsaka ito pa sir. Meron pa? Oh yes sir, alam mo ba? Hindi pa. Pilosopong tugon nito. Sir naman, muntik na po maghiwalay si Sir Franco at Yumi. Ano? Dahil kay Celine? Nadali mo sir. Hindi malinaw sa akin yung dahilan. Basta narinig ko kay Yumi, ang sabi niya, ano daw naramdaman ni Sir Franco nung yakapin niya si Ma'am Celine? Ano? Niyakap ni kuya ang babaeng yon? May inamin kasi yata si Ma'am Celine about her past. Siguro naawa si sir. Niyakap niya si Ma'am Celine. Pero okay na ang lahat. Pwede ka nang huminga ng maluwag. What do you mean? Nagkaayos na ang magkapatid. Sa katunayan, ang sweet nila kanina. Really? Nangyari yun sa loob lang ng isang araw? Yes po. At okay na rin po si Sir Franco at Yumi. Hindi na aalis si Yumi dito. Mabuti. Nasaan na pala sila? Nasa kwarto kanina pa. Hindi pa sila lumalabas. Siguro natutulog. Pagkatapos mag-away, natulog? Parang imposible naman yata yon. Bakit sir? Wala. Baka nga napagod. Napagod magrambulan sa kama. Ha? Inosenteng tanong ni Nida. Ninisihan lamang siya ni Francis at nagtungo na ito sa kwarto. Nakatulog nga sila Yumi at Franco pagkatapos nang may naganap sa kanilang dalawa. Nagising lamang siya na mag-ring ang cellphone nito. Kaya bumangon siya para kuhanin yon sa ilalim ng kanyang unan. Tulog pa rin si Franco at halatang pagod dito. Hello Nats, napatawag ka. May problema ba? Wala ate, okay lang kami. Busy ka ba? Gusto sana kita makausap eh. Hindi naman, kagigising ko lang. Aba, gabi na, kagigising lang? Baka wala ka nang itulog niyan. Baka nga, ano nga pala yung sasabihin mo? Ate? Oh, may sasabihin ako sa'yo. At sa'yo ko palang ito unang sasabihin. Ano ba yon? Kinakabahan ako ah. Kasi ate, ano nga? Ito naman, ano yon? Si Francis kasi. Bakit si Francis? Manliligaw ko na siya. Ano? Seryoso? Nagpaligaw ka nang hindi sa akin sinasabi? Sorry na ate. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo eh. Pero okay lang naman sa'yo si Francis, diba? Mabait naman siya. Bakit hindi sa akin sinabi ni Francis? Kasi nga, ang sabi ko sa kanya ako na magsasabi sa'yo. Okay, dapat sabihin mo na rin kila nanay yan. Huwag mo akong gagayahin na ipinakilala lang kapag boyfriend na. Oo ate, sige. Kakausapin ko din si Francis mamaya. Okay ate. Basta kung okay sa'yo si Francis, okay din sa akin. Tsaka nasa tamang edad ka naman. Kilala ko naman yan. Kaya lang ate, natatakot ako eh. Bakit ka naman matatakot? Paano kung hindi naman pala kami yung nakatadhana para sa isa't isa? Di masasaktan lang ako. Ayoko masaktan ate. Talagang ganon. Halo, hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Tsaka sa pag-ibig, hindi talaga laging masaya. Masasaktan at masasaktan ka rin. Pero ang importante, sinubukan mo magmahal. Salamat sa advice ate, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Nats. Kahit hindi tayo tunay na magkapatid, para sa akin kapatid talaga kita. Okay na rin kami ni Ate Celine. Mabait naman pala yun eh. Loka-loka nga din, kagaya ko.
Wow, napakagandang balita niyan, ate. Nagising naman si Franco at hinalikan sa pisngi si Yumi at umunan sa hita nito. Tama. Masaya ako para sa'yo, ate. Sige na, kakain na daw kami eh. Basta hahanap ako ng magandang timing para masabi ko din kina nanay about sa amin ni Francis. Sige, ingat kayo. Si tatay ha? Opo ate, okay lang si tatay. Naipagtapat na rin ni Natalie sa mga magulang nila ni Yumi ang panliligaw sa kanya ni Francis. Suportado naman ang mga magulang nila lalo na't nasa tamang edad naman na si Natalie. Kaya naman nakapunta na doon si Francis. Tanggap nila si Francis kagaya ng pagtanggap nila kay Franco. Oh, Ate Celine, nasan ka pala? Tanong ni Yumi kay Celine nang tumawag ito sa kanya. Nasa photoshoot pa ako. May date tayo mamayang gabi ha? Ha? Date? Oo, ide-date kita. Ayaw mo? Ayaw mo? Siyempre, gusto ko. Nagulat lang ako. Totoo ba? Oo nga, pagkatapos ng photoshoot ko, kita tayo sa Pacos Restaurant. Sa Diliman QC yon, 7 PM ha? Huwag ka malilate, mainipin ako. Sige ate, dadating ako. Sige, punta ka sa guest room. Nasa kama yung isusuot mong red dress at high heels. Magpaganda ka ha? Dapat matatalbugan mo ako sa ganda. Paano naman kita matatalbugan ate? Napakaganda mo kaya. Mas maganda ka sa akin, hindi ka lang kasi nag-aayos. May mga makeup na rin doon, magpaayos ka kay Ira. Marunong pala yun eh. Pero teka, tayong dalawa lang naman, bakit kailangan bihis na bihis pa ako? Para nga matalbugan mo ako, di ba? Basta wala na maraming tanong, sundin mo na lang ako. Okay, pero pa ako sa restaurant? Hindi ba't napakamahal na mga pagkain doon? Doon kumakain yung mga artista, pang mayaman na restaurant yun ah. Ano naman, sagot ko naman. Tsaka artista din naman ako. Basta maging maganda ka tonight, ha? Okay ate, excited na ako makadate ka. Ako din, sure ako magiging masaya ka. Talaga ate? Oo naman, enjoy. Sige na ate, baka naabala na kita. Okay, bye. See you later. Okay ate, magpapaalam din ako kay Franco. Good. Huling sampit ni Celine. Nasa tapat na nga ng Pacos Restaurant si Yumi. Si Jovan na ang naghatid sa kanya. Kay Celine ka na ba sasabay pa uwi? Oo kuya, sa kanya na. Ingat sa pag-uwi ha? Sige, basta kung kailangan mo ko, tawag ka lang. Salamat kuya Jovan. Okay, enjoy kayo magkapatid. Ngumiti at tumango naman si Yumi bago tuloy ang bumaba ng sasakyan. Tinext muna niya si Franco na nasa restaurant na siya. Pagkatapos nga ay pumasok na siya at nagtanong sa waiter kung saan ang pinareserve ni Celine. Agad ngang itinuro sa kanya kung saan gawi pero nagtaka siya kung bakit may lalaking nakaupo doon at nakatalikod dito. Lumapit pa rin siya kahit nagtataka. Pagkalapit nga niya ay humarap ang lalaki at nagulat siya nang makita si Franco yon. Franco? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Ate Celine? Si Celine? Parang wala naman si Celine dito, love. Ano? Pero ang sabi niya, kami ang magde-date dito. Na-frame up ka, love. Sabay tawa nito ng mahina. Anong frame up ka dyan? Tayo talaga ang magde-date. Ang ganda talaga ng girlfriend ko, parang model. Sabay tingin sa kabuuan ni Yumi. Napakaganda nga naman at napaka-sexy ni Yumi sa suot nitong kulay pulang dress. Sleeveless ito at may konting pasilip sa dibdib. Hanggang hita nga lang niya ang haba nito. Loko ka, may pagganito pa kayo ni Ate Celine? Ikaw pala ka-date ko at hindi siya. Ginamit mo pa talagang ate ko ha? Of course, kasi kapag ako, hindi ka naman papayag. Sasabihin mo na naman, sa ihaw-ihaw na lang. Naku, kabisado na kita. Tsaka siya tumayo at tinalalayan niya sa pag-upo si Yumi. Talaga? Pero in fairness, napakagwapo mo. Formal na formal. Saan kasal ka a-attend? Pogi naman talaga tong boyfriend mo eh. Tsaka itong ngumisi. Sa kasal natin ako mag-a-attend. Pagbibiro nito. Order na ako ha? Okay. Bakit pala may paganito ka pa? Pwede namang umorder ka na lang ng pagkain at sa bahay na lang tayo kumain. Hays, ayan ka na naman. Date nga natin to, di ba? Love? Oh. Ano yung nasa buhok mo? Sabay kunwari na may kinuha ito sa buhok ni Yumi. Anong nasa buhok ko, love? Eto. Sabay pakita niya ng singsing kay Yumi. Hindi pa man nagsasalita si Franco ay naluha na si Yumi. Love, mahal na mahal kita. Hindi ba't nangako ko sa'yo na pakakasalan kita?
Nabubuo tayo ng masayang pamilya? Ikaw, ako, si Diana. At magiging mga anak nating dalawa. Tsaka ito lumipat sa tabi ni Yumi. Franco, mahinang usal ni Yumi habang tumutulo ang mga luha. Naomi Shane Matias, will you marry me? Sabay luhod nito. Nagpatuloy sa pag-aagos ang mga luha ni Yumi. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Tumingin pa siya sa paligid at naging center of attraction nga sila. Dahan-dahan namang iniabot ni Yumi ang kanyang kamay kay Franco. Yes love, magpapakasal ako sa'yo. Pagkasabi ngang yun ni Yumi ay agad na isinuot ni Franco ang singsing. At agad itong tumayo at siniil ng halik si Yumi, tsaka niyakap niya ito ng mahigpit.